So, paano nga ba ikabit o install ang isang plug-in type na circuit breaker? So, ito yung ating gagawin yung araw at i-share ko po sa inyo itong ating simpleng wiring dito sa ating kliyente. So, meron tayo ditong circuit breaker na plug-in type. So, yan, meron tayo. Main natin dyan is 40 amperes. Tapos, meron tayong branch para sa ating ilaw, 15 amperes. Tapos yung ating 20 amperes para sa ating mga ref at saka sa ating mga outlets. Meron din tayong abang dyan para sa ating 1 HP na aircon na 20 amperes din. So ito panel natin ay meron tayong isang main tapos 5 branches. Tapos may spare din tayo dyan. Yan lang. Yan yung slot nya. Meron din yung slot sa likod yung ating circuit breaker. Tapos pag nalagay mo na yan sa kanyang pinaka-slot yung sa likod ng ating breaker ay i-clip lang yan, ibabaon lang yan. Yan. Once na check mo na nakatapat na po yung kanyang clip o yan, plug mo lang yan at i-push. Yan. Ganun din yung gagawin natin sa ibang circuit breaker. Once na nalagay na natin yung pinaka-clip nya. Yan, tapos yung ating plug dito. Yan, pwede na natin yang i-push. Yan. So, ganun lang po kabilis yung isang plug-in type na circuit breaker. So, plug mo lang. Yan, simpleng-simple. Kaka make sure mo lang na maayos yung pagka-plug mo, hindi siya maluwag. Kasi magiging prone yan sa lost contact at delikado po yan sa ating mga loads. Baka magka-loose tayo ay iitim po yan at delikado sa sunog. Yan yung dapat yung tamang higpit lang, tamang pagka-plug. At saka minsan yung mga circuit breaker na halimbawa ay factory defect, masyadong maluwag. So check nyo rin, kapag masyadong maluwag ay delikado po yan. Dapat saktong higpit lang din yung ating circuit breaker. Once na plug na natin siya, i-double check nyo lang kung hindi ba siya masyadong maluwag. Dapat naka-clip talaga yung kanyang yung plug nya doon sa busbar ng ating panel board. Yan, once na nakabit na natin yan, so ready na tayo sa ating cable pulling na tayo. At saka magpa-piping din tayo sa itaas nito, itong ongoing project natin. So yan yung takip ng ating panel board. So mamaya tatakip natin to. So yan, ongoing pa po itong ating construction dito sa ating kliyente. Tapos dito yan, nilagyan muna natin ng temporary na power supply kasi nga hindi pa na-approve yung request o application ng may-ari para sa ating main power provider. Yan, para lang po ay merong magamit dito habang nagwe-welding at saka sa mga construction po. So dito, meron na tayong abang dito dati. Yan. Kaya nilagyan na natin ng wires yung ating mga tubo. Tapos dito, yan, naglagay na rin tayo ng piping dyan. So lalagyan pa po yan ng kisame. Kaya ganyan lang po siya, expose lang po siya dyan sa itaas. Matatakpan din naman po yan ng pagka meron na po siyang kisame. So yan lang po, 1/2 na PVC lang po yung ating gamit dyan. Yan po yung ating piping. So bali yung lang nito, 2 ilaw muna. Yung request ng ating may-ari, temporary muna to for future. So plano din nila na maglalagay sila ng parang balcony sa labas. Tapos dito, once na natapos na natin yung ating cable pulling, yan, nilagay na natin yung ating mga wiring sa ating circuit breaker. Yan, nalagay na natin yan. Saka double check din natin, testing natin yan mamaya kung wala ba tayong mga short circuit. At dito rin yan, naglagay na tayo ng ilaw pagkatapos natin na ma-splice yung ating tugang na switch pati sa ating ilaw. So bali tig isa sila.
andin dito, yan, tinesting na natin para masiguro natin na walang shorted yung ating wiring. So yan, meron na tayong supply dito na temporary to, yan, 224 volts. Tapos check natin yung continuity lang natin kasi wala tayong meter. Yan, continuity kung meron bang mga shorted. So yung main natin dito is 40 amperes at dapat yung ating supply dito galing sa poste ay 8 mm kung copper, or kung yung aluminum clad ay number 6 or 14 mm. Tapos yung branch natin dyan sa ating ilaw 15 amperes. Tapos sa ating mga outlet, general purpose outlet, 20 amperes din. Tapos kapag merong ref, yan 20 amperes din siya. Tapos dun sa aircon 1 HP, nilagyan din natin ng abang na 20 amperes. Tapos meron din tayong spare. So yan, dito natapos na natin yung ating wiring at tinakpan na po natin yung ating panel board. So ganun na po kadali mag-install ng circuit breaker at yung simpleng wiring natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po.